Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamala po ng Kristo kang pinagpupuri, nagpapasalamat po. Malapang sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na makapagpuyat, Panginoon, sa buong magdamag nito, Panginoon. Salamat sa mga kalakasan, gising na diwa na ibinibigay mo sa amin, lalo tigit, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. Dalangin po namin, patuloy mong pagpalain ng mga pangnalalabi na bahagi ng banal na gawain, ang pakikinig ng mga salita, Panginoon, patuloy mo kaming gisingin, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, at dalangin po namin, pagpalain mo mga banal mong mga salita, tulungan mo po kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita upang kami maging handa sa iyong nalalapit na pagbabalik, Panginoon. Sumaamin po kay dakilang Diyos, sinasuway namin lahat ng gawa ng kalaban, lahat ng mga hadlang, demons of hindrances, demons of unbelief and doubts. We bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamala, Panginoon, malabang inihanda po natin ang ating mga talata, ang ating pambungad na talata. Dito sa Mateo 26, talatang 31 hanggang 35, at italo natin ang 56. Ako po yung nagpapabot po ako ng taus-pusong pagbati sa lahat ng mga minamahal na mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, sa ating mga minamahal mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa lahat po ng mga beloved choir members, beloved instrumentalists, sa ating lahat ng mga webcast viewers na nanonood at nakikinig po sa ating pong banal na gawain sa oras na ito, sa lahat po ng mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, at mga minamahal sa ating nagpapabot po tayo ng taus-pusong pagbati, dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat mga beloved children, the Almeida family, sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maminamahal at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri, ang pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Mga minamahal, ating pong tungayan ang ating pambungad na talata, Mateo 26, talatang 31 hanggang 35, talo ng 56. Dito po sa Mateo Kapitulo 26, talatang 31 hanggang 35, talon na 56. Na magagayon sinabi sa kanila ni Jesus, kayo lahat ay nagdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Natapot pagkabangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Natapot sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako, kailanman hindi magdaramdam. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo ako makaitlo. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahimat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Dito po sa 56, natapat nangyari ang lahat ng ito upang mga tupad ang mga kasulatan ng mga propeta, na magagay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Amen. 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 Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, the downfall of a disciples. Ang pagbagsak ng mga disipulo, ng mga mananampalataya noon. Alam niyo po, maminamahal, isa sa pinakamasaklap na mangyayari sa mga anak ng Diyos, yung tinatawag na pagbagsak spiritual, yung backsliding. Hindi baling dumanas tayo, maminamahal, ng katakot-takot na kahirapan, dumanas tayo, maminamahal, na matinding pagsubok, o kahit tayo po'y mamatay na, maminamahal, huwag lang tayong tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Ang pinakamasaklap, maminamahal, na mangyayari sa isang mananampalataya, yung tumalikod, lalo na sa pagtalikod mo, inabutan ka ng kamatayan. Pag inabutan ka ng kamatayan, ay kay bagsak ang pananampalataya mo, bagsak ang spiritual mo.
Ikinalulungkot ko, mga minamahal, kahit anong padasal ang gawin mo, kahit anong gawin ang mga mahal mo sa buhay, hindi ka na maliligtas. Sapagkat ang kaligtasan natin ay habang tayo po'y patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang ating pinakamamahal na Panginoon, nung siya po'y namatay at nabuhay na maguli, bakit mayroong 40 days? Ang 40 days, mga minamahal, hindi po yan sa lahat ng mga namatay. Hindi para sa lahat yan ng mga namatay ang 40 days. Maraming mga mananampalataya ngayon nabubuhay pa sa tradisyon. Pag namatay yung mga loved ones nila, mayroon pang 40 days. Nagpapadasal pa after 40 days. Kaya may 40 days sa Bible, mga minamahal, sapagkat nung nabuhay na maguli ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na siya po'y namalagi pa ng 40 days dito sa sanlibutan. Bago siya umakyat sa langit, bakit? Nag-backslide lahat ng mga mananampalataya. Lahat ng mga Kristiyano walang natira. Katuwa-tuwa yung sinabi ng Biblia, mga nabasa po natin, nasasaktan ang pastor at magsisipangalat ang mga tupa. Kaya sabi ng nabasa natin sa 51, mga minamahal, o 56, sabi, at nangyari ang mga nakasulat. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta na magkagayo. Iniwan siya ng lahat ng kanyang mga alagad at nagsitakas. Lahat ng mga Kristiyano noon nag-backslide. Kaya yung 40 days, minamahal, na ipinanatili ng malapang noon na siya po'y nabuhay na maguli, mga minamahal, pinalo up niya lahat ng mga mananampalataya. Nagpakita siya sa mga alagad. Lahat ng mga tumalikod, mga minamahal, binalik niya sa paglilingkod sa Diyos. Inuna niya ang mga 12 alagad bago ang mga sabi ng Biblia, 500 mananampalataya. At napakarami pa, mga minamahal, sabi, ibinalik niya sa paglilingkod. Pagkatapos na ang mga mananampalataya na ibalik niya sa paglilingkod sa Diyos, at saka siya bumalik, mga minamahal, sa langit. Yun ang 40 days. Pero ikaw, yung mga loved ones natin, hindi naman Diyos yan na nabuhay na maguli. Bakit may 40 days tayo? Ay, yun ang, kaya nagkaroon ng 40 days sa mga namamatay eh. Doon galing yun. Pero hindi naman sila Diyos, kaya walang 40 days yung mga namamatay. Hindi na natin kailangan i-40 days yan. Ang mahal na Panginoon, kaya namalagi siya ng 40 days sapagkat ibinalik niya sa paglilingkod sa Diyos ang mga mananampalataya. Amen. Eh dito po, minamahal, sa Banal na Kasulatan, isa sa mga nakasulat na bago dumating ang mahal na Panginoon, sabi, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 1, sa mga huling araw, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sabi pa ng Mateo 24 talatang 12. At sinabi pa ng Acts chapter 20, maminamal verse 30 up to 31, na maraming dating kasama natin, maminamal, ang tatalikod. At sila po, maminamahal, ay magsasalita ng masasama patungkol sa iglesia. Magsasalita sila ng masama upang makahikayat sila ng mga makasunod sa kanila. Sabi rito, buksan natin sandali yung Acts chapter 20 verse 30 up to 31. Kindly, sundan natin sandali ito. Father, God. Dito po sa Gawa Kapitulo 20, ang talata po ay 30 hanggang 31. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanyang hulihan. Kaya nga, kayo'y mga puyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. Amen. Amen. Isa sa mga babala, maminamahal, kaya nga lahat na nakasulat, sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay na ito ay pawang nangyari sapagkat upang maganap ang mga nakasulat sa kasulatan. Ibig sabihin, pag nakasulat na sa kasulatan, sa banal na kasulatan, mangyayari na lang yan. Isa sa mga nakasulat diyan, maminamahal,
marami ang tatalikod sa pananampalataya sa mga huling araw. At ang sabi pa ng Acts chapter 20 verse 30 up to 31, magsisilitaw ng mga dating kasamahan nyo na magsasalita ng mga bagay na masasama upang makapagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo'y mga puyat alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. Meron din mga dating kasama natin naglilingkod sa Diyos. Tatalikod yan, tapos pupunta sa ibang pananampalataya, tapos magsasalita ng mga masasama patungkol po sa ating pananampalataya upang meron silang madala, meron silang mahikayat, katulad ng napapanood nyo sa Facebook. Once upon a time, naging preacher siya, maminamal, for more than 30 years. Tapos ngayon tumalikod, sabi niya, mga minamahal, natagpuan niya raw doon sa isang church na yun ang katotohanan, samantalang mga minamahal, dito siya pinagpala ng mahal na Panginoon. Dito sila gumaling, dito sila pinagpala, mga minamahal, material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Dati wala silang bahay, dati wala silang makain, dati wala silang matirahan. Nung napunta sila sa church, maminamahal, pinagtayo sila ng bahay ng ating beloved pastor, sinuportahan, binigyan ng makakain, binigyan ng mga pangailangan nila, ginamit sa church, nanguna sa gawain, pinagpala sila ng mga Panginoon, mga minamahal. Talagang kung sa pagpapala, talagang naranasan nilang magkaroon ng iba't ibang klase ng sasakyan. Dati, naalala ko yan, mga minamahal, nung nakasabay ko pang dumalo sa gawain, walang pamasahe sila. For more than 3 years, dumadalo sila sa gawain. Buong pamilya, walang sasakyan. Wala silang pamasahe. Ngayon, may mga sasakyan na sila, mga minamahal. Ang ganda ng mga sasakyan nila, nagbibilang sila ng sasakyan. Pero pagkatapos nito, mga minamahal, tumalikod at nagsalita ng mga masamang bagay patungkol sa church, patungkol sa iglesia. Dito sila pinagaling, dito sila pinagpala, dito sila nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng mga sasakyan. Pagkatapos nagsalita ng mga masasama upang makapagdala ng mga alagad sa hulihan nila, sabi ng Bible. Amen? Kaya nga, dito mga minamahal, pwede nating bawiin, o pwede nating ibahin, mga minamahal, ang kapalaran ng bawat isa sa atin kung susundin po natin ang kanyang mga banal na salita. Sabi, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Hindi tayo magiging kaisa diyan, hindi tayo magiging isa diyan kung iingatan po natin, mga minamahal, ang mga salita ng Diyos. Sinabi rito, ang layunin ng Roma 15, talatang 4, sabi, ang layunin ng salita ng Diyos para maging aral sa atin. Ito'y maging, sabi rito, mga minamahal, upang matuto tayo. Sabi, isinulat ang mga nakasulat dito upang ikatututo natin, upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya hindi pa kay Dr. natin, Roma 15:4. Dito po sa Roma, chapter 15, verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. 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 Anumang mga bagay na isinulat mong una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya pala isinulat yung mga bagay na yun para ikatututo natin, para maging lesson, maging aral sa atin, hindi para maging katulad nila tayo, kundi maging aral po natin, maminamal, maging leksyon, magiging lesson sa atin, mga minamal, yung mga bagay na nangyari sa kanila, upang tayo po'y matuto, upang maging makapag-ingat tayo na hindi mangyari sa atin ang ganong pagtalikod. Amen? At tulad ng mga nangyari sa mga alagad. Dito sa Banal na Kasulatan, maminamal, sabi ng Biblia, ang lahat ng mga disipulo, ang mga mananampalataya noon ng mga alagad ay nagsitalikod. Sabi pa ni Apostol Pablo, mga minamahal, sila'y magsisitalikod pero ako ay hindi. Pero sinabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Kanya, bago tumilaok ang manok ay ikakailan mo ko ng makaiatlo.
Sabi rito, dapat simagot si Pedro, sinabi, kung ang lahat ay matitisod, ako kailanman ay hindi. Sabi niya. Pero sinabi ng malapang nun sa kanya, hindi titilaok ang manok hanggang hindi mo kung maikakaila ng 3 beses. Hindi titilaok ang manok. Imagine, maminamahal, gano talaga makapangyarihan ng mahal na Panginoon. Pag madaling araw na, pagsapit na ng mga alas 5, bago mag alas 6, tumitilaok na yung manok. Pero nung panahon na yun, walang manok na isa na tumilaok. Walang tumilaok na manok ng mga panahon na yon. Hanggang 3 beses ipinagkaila ni Apostol Pedro ang ating mahal na Panginoon. Noon ay pinagkaila niya ng 3 beses at saka tumilaok ang mga manok. At doon niya naalala ang sinabi ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, ito, maminamahal, ay para maganap ang kasulatan upang maganap ang mga nangyari. Amen? Ang mga nakasulat. E dito po sa Banal na Kasulatan, pag-aralan po natin, what were the steps by which disciples fell? Ano po ang mga naging dahilan? Ano yung mga naging hakbang nila? Ang mga disciples na ito ay bumagsak. Samantalang lahat sila'y nangako, sabi nila, Panginoon, hindi kami tatalikod. Dito ang dahilan, maminamal, una-una sabi ng Biblia, una-una ay self-confidence. Self-confidence. Sinabi rito ng mga minamahal, kung mababasa natin ng 31 up to 35, ang sabi rito, sinabi ni Pedro sa verse 35, Mateo 26, talatang 35, sinabi sa kanila ni Pedro, kahit ako'y mamatay, nakasama mo ay hindi kita ipagkakaila. At gayon din naman ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Ang tawag diyan ay self-confidence. Amen? Dapat mga minamahal, kapag tayo po ay mangangako sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag tayong mag-umasa sa sarili natin. Dapat mga minamahal, lagi po tayong humingi ng habag sa ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, panghawakan mo po ako. Sapagkat kung ako ang hawak sa iyo, pwede akong makabitaw sapagkat mahina tayo. Pero si Apostol Pedro, maminamahal, 10 ng mga disipulo, talagang buong pagmamalaki na sinabi, kahit mamatay kami hanggang sa bilangguan, hindi ka namin iiwan. Ganon din ang sinabi daw ng mga alagad. Pero maminamal, pagkatapos noon, silang lahat ay nagsitakas. Bakit? Umasa sila sa sarili nilang paraan. Self-confidence. Amen? Maraming mga mananampalataya, mga minamahal, kaya hindi sila nag-aayuno. Kaya pag nanawagan tayo ng pag-aayuno, walang nag-aayuno kahit isa kasi nga self-confidence. Naniniwala sila, kahit wala akong fasting, hindi ako matatali, hindi ako mababackslide, hindi ako manlalamig. Kahit anong mga pagsubok ang dumating sa akin, hindi ako mawawala. Kahit anong mga kahirapan, kahit anong dumating sa buhay ko, talaga narito na ang katotohanan, kailanman hindi ako aalis. Alam niyo yung mga once upon a time, mga naging preacher ng church dito sa ating banal na gawain. Hindi ko na iisa-isahin. Halos lahat ng mga nawalang preacher dito, sinabi nila, kung tayo'y tatalikod sa Jesus Miracle Crusade, magpatingin kayo sa psychiatrist, baka nalaglagan na kayo ng tornilyo sa ulo, sabi nila. Lahat yung sinasabi nila, ginagaya nila sinabi ng mga pastor. Simula nung una yung isang matanda na preacher natin dito, yun na palaging inuulit-ulit. Lahat ng mga halos na wala ng mga preacher, lagi nila sinasabi, kung tayo tatalikod pa dito sa church na to, ay ipasuri natin yung ating utak sa psychiatrist, baka nasisiraan na tayo ng bait. Paglipas ng ilang taon, mga minamahal, wala na rin sila. Kasi ang tawag diyan, self-confidence. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin yan sa iyong sarili sapagkat mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, mahina tayo. Sabi nga ni Apostol Pedro, maminamahal, sa Banal na Kasulatan, Panginoon, hindi kami tatalikod kahit mamatay ako. Kahit sa bilangguan, lahat ng kasama ko tatalikod yan. Sabi niya, kahit sila'y umalis, pero ako mananatili sa iyo. Bandang uli, maminamahal, siya ang kauna-unang nagkaila sa mahal na Panginoon. Amen?
Sabi rito, mga minamalang po sinabi na Apostol Pablo, sabi na 2 Corinthians chapter 1 verse 9, na huwag tayong magtiwala sa ating mga sarili. 2 Corinthians chapter 1 verse 9, hindi pa kibasa. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 1, versikulo 9, oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na maguli ng mga patay. Amen. Amen. Ang sabi, upang huwag kaming magtiwala sa amin ding sa aming sarili. Kami nagkaroon ng aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magsitiwala sa aming mga sarili. Self-confidence kasi yung kaya nangyari kay Apostol Pedro at sa mga alagad. Kasi napaka-confidence nila sa sarili nila. Akala nila kasama nila ang Panginoon, kasama nila malapit na malapit sila sa Diyos. Araw at gabi, mga minamahal, kausap nila sa pagtulog, sa paglalakad, sa pagkain, buong bahagi ng buhay nila kasama nila ang Panginoon. Kaya nga, grabe ang kanilang self-confidence. Pero, maminamal, pagdating ng panahon, ipinagkaila nila ang ating Panginoon at silang lahat ay tumalikod. Amen? Kaya, natutunan ni Apostol Pablo, ito po si Apostol Pablo nagsabi, sabi, upang huwag kaming magkatiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos. Dapat, mga minamahal, lagi po tayong humingi ng habag sa Diyos. Amen? Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Huwag natin sabihin, hindi na natin kailangan ng fasting. Hindi na natin kailangan ang sumunod. Basta tayo dumadalo, tapos na, hindi ganun. Pag hindi ka nananalangin, hindi ka nagpa-fasting, wala kang tiwala, mga minamahal sa Diyos. Nagtitiwala ka sa iyong sarili. Amen? Dapat tumingi, lagi tayong, ang kalakasan natin, tandaan po natin, ay nagmumula sa Diyos. Sabi rito sa 2 Corinthians, chapter 3, verse 5, hindi sapat ang ating mga sarili. Hindi sapat. Basahin po natin. Ikalawang Korinto, kapitulo 3, talatang 5, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Amen. Amen. Hindi dahil tayo po'y nananatiling naglilingkod sa Diyos, nananatili tayong ginagamit ng Panginoon, ay sabihin natin tayo po ay sapat na sa ating sarili. Lagi nating sabihin, hindi kami sapat sa aming sarili upang isipin anumang ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Amen? Lahat, mga minamahal na mga achievement, lahat ng mga tagumpay na ating tinatanggap sa paglilingkod sa Diyos, hindi dahil tayo po'y sapat. Amen? Hindi sa ating ganang sarili. Ito po ay sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi sa Lucas chapter 17 verse 10, pag naganap nyo, pag nagawa nyo ang inuutos sa atin ng Panginoon, sabihin nyo, aliping walang kabuluhan tayo, kinahabagan lang tayo ng Diyos. Amen? Ginagawa lang natin, maminamahal, ang kalooban ng Panginoon. Kinahabagan lang tayo ng Panginoon. Kaya sabi rito sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Magtitiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka. Huwag kang sumandig sa iyong sariling kakayahan. Amen? Huwag kang self-confident, kasi yun ang unang naging dahilan, maminamal, bumagsak ang disipulo. Lahat sila na backslide. Kinakailangan pang manatili ng 40 days ang Panginoon para i-follow up sila lahat. Para isa-isang ibalik sa gawain ng Diyos, isa-isang ibalik sa pananampalataya sa mahal na Panginoon Diyos. Amen? Sabi rito, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Dito po sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6.
Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag ka manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. 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 Ang ating tagumpay, maminamal, ay nasa pagtitiwala sa Diyos. Tumiwala ka sa mahal na Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. Huwag kang manalig sa iyong sariling kakayahan. Tingnan niyo si David, maminaman nilabanan niya si Goliath. Si David, ang edad niya doon, maminaman, 17 years old lang. Samantalang si Goliath ay napakataas, 9-footer. Si David, maminamahal, mga 5'5" lang siya dahil 17 years old lang siya. Sabi nung si Haring Saul, isuot mo ito. Lahat ng baluti na yan, yung bakal na yan, para hindi ka matalo sa laban. Pero hindi siya nagtiwala doon sa mga sandata na yun. Ang sabi niya, hindi ako sanay gumamit niyan. Ang pakikipagbakang ito ay hindi laban sa akin at laban diyan kay Goliath. Ang pakikipagbakang ito ay laban kay Goliath at sa aking mahal na Panginoon Diyos. Pupugutan ko ng ulo yan sa pangalan ng Panginoon Diyos, sabi niya. Amen? Hindi siya nagtiwala sa kanya sariling kakayahan. Kapag dumarating tayo sa puntong may mga pagsubok, may mga hinaharap tayo, maminamahal, wag po natin tignan yung laki. Tignan mo yung magagawa ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Tumingin ka doon sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag ka rin magtiwala sa sarili mo. Kasi pag nagtiwala ka sa sarili mo, kahit maliit na problema yan, maliit na pagsubok yan, maliit lang na karamdaman yan, hindi ka magtatagumpay kasi mga minamal, babagsak ka pag nagtitiwala ka sa iyong sarili. Dapat lagi kang magpakumbaba. Sabi, ibabaan nyo ang inyong mga tuhod, ang inyong mga kamay ay nanginginig. Kaya hindi idugtong natin ito, Hebrews 12 verse 12. Sabi, iluhod nyo, itiklop nyo ang inyong mga tuhod na ang inyong mga kamay ay nanginginig. Ibig sabihin, wala tayong ibang pinagkakatiwalaan kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi pakidugtong ulit, Hebrews 12:12. Dito po sa Hebreo Kapitulo 12, ang talata po ay 12. Kaya itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig. Amen. 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 Ganyan ang pagtitiwala sa Diyos, maminamahal. Nakataas ang ating mga kamay, na nakababa ang ating mga tuhod, na nanginginig. Amen. Hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling lakas, hindi tayo tumatayo sa ating sariling kakayahan, umaasa tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya itinataas natin ang ating kamay na nakababa ang ating mga tuhod na tayo'y nanginginig. Ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa lakas natin, sa kakayahan natin, kundi umaasa tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Napaka-importante niyan, maminamahal. Pag nakita ng mahal na Panginoon na umaasa kayo sa sarili mong lakas, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos dahil iniisip mo, ay kaya ko yun, kabisado ko na yan, alam ko na yan. Umaasa ka na sa sarili mo, tandaan mo, yan ang magiging dahilan ng pagbagsak mo sa spiritual. Amen? Yan ang unang dahilan, maminamahal, self-confidence. Pangalawa po, sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ang pangalawang dahilan, yung pong prayerlessness. Prayerlessness. Buksan natin ang Mateo 26, talatang 40 hanggang 41. Alam niyo itong ginagawa natin, pagpupuyat, prayer yan. Ang mga disipulo, bago nag-backslide ang mga disipulo, maminamahal, sinabi ng mahal na Panginoon, manalangin tayo. Sapagkat ang ating espiritu ay may ibig, ngunit mahina ang laman. Kaya manalangin tayo sapagkat, sabi, upang wag tayong pumasok sa tukso. Sabi rito, basahin natin Mateo 26, talatang 40 hanggang 41. Dito po sa Mateo, kabanatang 26, talatang 40-41. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog at sinabi kay Pedro, ano, hindi kayo maaaring mga kipagpuyat sa akin ng isang oras? 41, kayo magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso.
ang espiritu na sa katotohanan ay may ibig, dadapwat mahina ang laman. Amen. Amen. Kami na mahal, bago dumating yung tinatawag na backsliding, pinaalalanan ng ating mahal na Panginoon ang mga disipulo. Bago sila nagsitalikod, sabi, hindi ba kayo pwedeng makisamang manalangin na kasama ko na magpuyat? Na ilang panahon na lang, 1 oras na lang. Hindi nyo pa ako sasama ng magpuyat? Sabi rito, at lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog. At sinabi kay Pedro, hindi kayo maaring magpuyat? Makipagpuyat sa akin kahit 1 oras. 1 oras na lang. Tayo 30 minutes na lang matatapos na, hindi pa natin tapusin. Amen? Tapos sabi rito, kaya't kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan may ibig na dapat mahina ang laman. Yun yung espiritu ni Apostol Pedro, sabi niya, Panginoon, walang pwedeng magpagpatalikod sa amin. Kahit mamatay ako, sasama ako hanggang bilangguan. Kung lahat ng mga disipulo'y tumalikod, ako lang ang matitira. Pero nung nakatulog siya sa overnight prayer, maminamahal, sabi niya, sino ka? Hindi ko kilala yung taong yan. Nung inuhuli ang mahal na Panginoon, maminamahal, sabi, di ba kasama ka rin? Oh, hindi ko kasama yun, hindi ko kilala yan. Nakatulog lang siya. Dito yung mga tulog dito, paglabas dito, ayan yung maingay, yan yung taga-Jesus, may maingay. Ay, hindi ako Pag nakatulog ka sa pagpupuyat, paglabas mo, ipagkakaila mo ng mahal na Panginoon. Amen? Maraming paraan para ipagkaila mo mahal na Panginoon. Yung hindi ka nagsishare ng Word of God, pinagkakaila mo ng mahal na Panginoon yan. Sa Marcos 8:38. Hindi mo lang ma-share yung mga unbeliever, hindi mo mabagian ng salita ng Diyos. Pagkakaila na yan. Yung hindi ka lumalakad ng kabanalan, hindi mo sinusunod yung rules and regulation ng church, yung kabanalan, pinagkakaila mo na rin ang mahal na Panginoon yan. Yung hindi ka nagdadala ng Biblia, hindi ka nagdadala ng Biblia, parang ipinagkakaila mo na rin ang mahal na Panginoon yan. Maraming paraan ng pagkakaila sa mahal na Panginoon. Amen? Yung hindi ka nagpapahaba ng buhok, hindi ka sumusunod sa mga kabanalan, pagkakaila din sa mahal na Panginoon kasi ang uniforme ng Jesus Miracle Crusade, ang uniforme ng mga anak ng Diyos ay ang kabanalan. Amen? Kahit hindi mo sabihin taga Jesus Miracle Crusade ka, makita lang yung iyong mahabang damit, makita lang mahabang yung buhok, sasabihin ay taga Jesus Miracle Crusade yan. Kay Beloved Evangelist Almeida yan. Kasi yun ang uniforme natin eh. Amen? Pero kapag hindi mo sinusunod yung patakaran, yung nasa banal na kasulatan, hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, eh parang ipinagkakaila mo rin yan. Kaya nga, napakalaga ng pagpupuyat. Ang pagpupuyat, katumbas yan ng 3 araw na pag-aayuno. Pero mo sabi na mahal na Panginoon, hindi nyo ba ako masasamahan kahit 1 oras na lang? 1 oras na lang, huli na ako. Hindi nyo ba ako masasamahan kahit 1 oras? Sabi kayo mga puyat at magsipanalangin sapagkat ang Espiritu'y may ibig. Yun yung Espiritu eh. Yung ibig natin, Panginoon, hanggang kamatayan, maglilingkod kami sa iyo. Malapang kahit maraming pagsubok, maglilingkod kami. Kahit kailan hindi ako tatalikod. Yan yung Espiritu. Ang Espiritu natin ay may ibig, pero mahina ang ating laman. Si laman, kalaban niya ng Espiritu. Amen. Tignan nyo, karamihan sa tulog dito, paglabas niya, backslide niya. Ipagkakaila na nila malapan. Bakit? Kasi lack of prayer. Prayerlessness. Sabi rito sa 1 Samuel chapter 12 verse 23, mga minamalang hindi panalangin, kasalanan yan. Kasalanan ng hindi kakapanalangin. Basahin po natin. Dito po sa 1 Samuel. Pakianda yung Lucas 6:12. Pakianda po. Dito sa 1 Samuel chapter 12 verse 23. Sa kasaga ng akin, malayo nawa sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo. Kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Amen.
Lucas 6:12. Dito po sa Lucas Kapitulo 6, talatang 12. At nangyari ng mga araw na ito, na siya pa sa bundok upang manalangin, at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Amen. 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 Napaka-powerful po, maminamahal ng pag-aayuno. Napaka-mabisa po. Kaya ang ating beloved pastor, maminamahal, ating beloved evangelist, ang ating beloved pastor, marinig lang ng demonyo ang pangalan ng mala pastor, takot na. Bakit? Kasi ang puhunan ng ating beloved pastor, maminamahal, para tayo pangawakan lahat ng mala Panginoon, yung pagpupuyat. Imagine 20 hours a day. Dati nung hindi pa ako worker, akala ko nag-iayabang lang ang mala pastor. Pero nung nandun ako sa pastoral, talagang nakita ko talaga tuloy-tuloy ang pagpupuyat, tuloy-tuloy ang pagpupuri, tuloy-tuloy ang panalangin. Pagkatapos namin magpuri na napakahaba, kami nga pagod na. Ang babata pa namin ay medyo may edad na mala pastor. Ang babata pa namin noon, ang tagal ng puri namin magsimula paggabi. Sa umaga magsisimula kami alas 6 hanggang alas 3 ng hapon. Pagod na kami, pero mga minamal, pagkatapos namin magpuri ng alas 3, ang mala pastor tuloy-tuloy na naman magpuri yan. Tuloy-tuloy na naman magpuri yan pagkatapos magpuri. Tapos magpuri na naman kami ng alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Pupuri na naman kami sa pastoral. Pagkatapos pa ng alas 9 ng gabi, maminamal, tuloy-tuloy na po ang puri ng mala pastor. Simula alas 9 ng gabi, tuloy-tuloy yan. Tapos iinto na lang yan pagdating ng alas 6 ng umaga dahil puri na naman ng general prayer sa umaga. Nakita namin tuloy-tuloy na panalangin. Kaya nakita nyo kung paano po naging matatag ang mga mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade. Napakainit nila na naglilingkod sa malapan dahil sa panalangin ng ating beloved pastor. Amen. Kaya mismo nga mala Panginoon, maminamahal, sabi dito, siya ay nananalangin, sabi ng Biblia. Siya ay nananalangin, maminamahal ng magdamag, sabi rito, at nananalangin sa Diyos. Ang mala Panginoon nga, Diyos na nagkatawan tao, pero pinakikita niya kung paano dapat mga minamahal mamuhay tayo, mga minamahal sa kalooban ng Diyos. Sabi, at nangyari ng mga araw na ito, siya'y nasa sa bundok upang manalangin, at sa buong magdamag nananatili siya sa pananalangin sa Diyos. Araw-araw yan ginagawa ng mahal na Panginoong Jesucristo. Araw-araw ginagawa ng ating beloved pastor. Tayo po, overnight lang, Biyernes lang, tuwing Biyernes lang. Pag hindi pa natin nagawa yan, maminamahal, yan po ang magiging dahilan ng pagbagsak natin bilang mga disipulo ng mahal na Panginoon. Amen? At ang pangtatlo, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, yung loss of self-control. Loss of self-control. Kaya tayo binigyan ng Espiritu Santo, maminamahal, ng tinatawag na gift of the Holy Spirit. Sabi, ang isa sa kaloob ng Espiritu Santo, sabi, maminamahal, temperance, self-control, temperance, sabi, long-suffering. Yan po ang self-control, maminamahal. Dito po sa Mateo 26, talatang 51 hanggang 52. Sabi po rito, maminamahal, nung inuli na mala Panginoon na wala ng control, na wala ng self-control, si Pedro, pinairal niya yung kanyang pagiging karnal. Ang ginawa niya, tinaga niya, tinagpas niya yung tenga ng umuli sa mala Panginoon sundalo, na ang pangalan ay Malchus. Basahin po natin ito sa Mateo 26, 51 hanggang 52. Yanda natin Tito 2:12. Dito po sa Mateo, kabanatang 26, talatang 51-52. At narito ang isa sa mga kasama ni Jesus ay inigunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng ilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, isauli mo ang iyong tabak at lalagyan sa nagtatang ng tabak ay sa tabak mga mamakay. Amen. Amen. Yan ay loss of self-control.
Yan po ang nagpabagsak, mga minamahal. Kailangan gamitin po natin, mga minamahal, ang tinatawag na long suffering, temperance. Yan po yung self-control. Kapag wala tayong self-control, mga minamahal, tandaan po natin, mawawala at mawawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga, kapag ang tao ay hindi nagpigil ng kanyang galit, lumalabas ang kanyang itinatagong ugaling pangit. Amen? Pag hindi ka marunong ng self-control, tignan mo, lumabas yung natural ni Pedro. Tinuruan sila ng malapangon ng pag-ibig, tinuruan sila ng pagpapainuhod, tinuruan sila, maminamahal, na umibig sa kapwa, maglingkod. Tinuruan sila, maminamahal, na alisin ang galit, alisin ang puot, pero dumating yung punto, maminamahal, hindi nakapagpigil si Pedro, nanaga. Bakit? Nawala yung self-control niya. Amen? Sabi ng malapang sa kanya, Pedro, ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Kaya kapag pinairal mo yung kahinaan mo, pag dumating ang pagkakataon na walang ka ng self-control, hindi mo maalis yung galit mo, hindi mo mapigil ang sarili mo, yan ang magpapabagsak sa iyo bilang mananampalataya. Mawawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka magiging magandang huwaran bilang alagad ng Diyos. Hindi ka magiging modelo. Sabi rito ng banal na kasulatan sa Tito, Kapitulo 2, talatan 12, basahin po natin, maminamahal. Dito po sa Tito, chapter 2, verse 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa kalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasulukuyan ng sanlibutang ito. Amen. 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 Nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay nararapat tayong mabuhay na may pagpipigil. Yan yung self-control. Pigilin natin. Pag alam nating masama, pag alam nating kasalanan, pigilin mo. Amen? Kailangan gamitin po natin. Kaya tayo pinupuspos ng mahal na Panginoon ng kanyang Espiritu Santo kasi alam niya, mga minamahal, na hindi mo kayang labanan ang mga kahinaan mo kapag wala kang Espiritu Santo. Ang layunin ng kapuspusan ng Espiritu Santo para labanan po natin kasi kaya siyam yan. Kaya siyam ang tinatawag na fruit of the Holy Spirit, siyam yan. 3 para sa iyo. 3 gagamitin mo para sa iyo. 3 gagamitin mo para sa kapwa mo. At 3 ay iuukol mo sa Diyos. Kaya 3 yan. Isang buwig yan. Fruit, hindi po plural, fruit. Ibig sabihin, isang kumpul yan. Isang bigkis yan. Hindi pwedeng wala sa iyo ang siyam na yan. Kasi 3 para sa iyo, i-apply mo sa sarili mo. 3 para sa kapwa mo, i-apply mo sa kapwa mo. At ang 3 dyan ay i-apply mo naman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, siyam lahat yan. Amen? Kasama sa bunga ng Espiritu Santo yung pagpipigil. Amen? Kaya nga sabi nga sa inyo, kapag ang tao'y hindi nagpigil ng kanyang galit, lalabas ang kanyang itinatagong ugaling pangit. Pag hindi ka marunong magpigil, lalabas ang iyong itinatagong ugaling pangit. Pag nakatabi ka sa babae, tapos hindi ka nakapagpigil ng iyong sarili, lalabas yung ugali mong pangit, magiging mahalay ka. Pag naman meron ka kinainisang tao, hindi mo napigilan naman yung iyong galit, hindi mo na nagamit yung pagpipigil mo, makapananakit ka. Gaya ng sinabi rito, mga minamahal. Sabi rito na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa mga kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay nararapat tayong mabuhay na may pagpipigil. Kailangan gamitin natin yung ating pagpipigil. Amen? Maraming mga mananampalataya, mga minamahal, mga gaganda ng mga testimony nila, ang gaganda ng mga patutuon nila, mga dating MNLF, mga dating komunista, mga dating pumapatay ng tao, mga dating hard killer, na wala sa Diyos.
Kasi dumating yung punto na hindi sila nakapagpigil. Bumalik sila sa kalangkahinaan. Meron akong alam na Kristiyano, hindi siya nakapagpigil. Yung hindi nagbabayad ng utang sa kanya, dinampot niya. Tapos pinapatay niya. Kristiyano siya. Hindi lang nakabayad ng utang, kinuha niya yung may utang, tapos pinatay niya. Dahil hindi siya nakapagpigil ng galit. Bumalik siya sa kainaan. Yun, simula nun, nahiya na siyang dumalo. Ayaw nang dumalo. Nandun na sa matutulis na uli na simbahan. Doon siya dumadulo ngayon. Yun ang sinasabi ng Biblia, na kapag ang tao hindi nagamit ang pagpipigil, sabi, yan po, maminamahal, ay mag-aalis sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Kung ano pa naman ang kahinaan natin, doon tayo inaatake ng kalaban. Ang panlaban natin sa kalaban, maminamahal, sabi pagpipigil. Sabi ng 1 Peter 5, verse 8 and 9. Basahin po natin ng 1 Peter 5, 8 and 9. Dito po sa Unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 5, 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal at gumagala, na humahanap ng masisila niya. 9. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Amen. Amen. Kayo yung mga mapagpigil. Kasi titignan ni Satanas kung ano ang kainaan mo. Pag kainaan mo tulog, aatakihin ka niya. Talagang nihihipan yung mata mo niya. Matulog ka. Tapos lalambitinin ni Satanas yung pilik mata mo. Kaya nga, lahat gagawin ni Satanas para mawala ang iyong pagpipigil. Ang pinaka panlaban, mga minamahal, sa pag-atake ni Satanas para magamit natin yung pagpipigil, yung pong pagpupuyat. Yan ang pinaka number 1 panlaban kay Satanas. Kaya nga sinabi rito, kayo'y magpigil at mapagpuyat. Kasi pag napigilan mo yung antok, magiging matagumpay ka sa ibang mga tukso ni Satanas. Amen? Pag tinukso ka ni Satanas, yung ang antok na pagtagumpayan mo magiging mananagumpay ka kasi isa sa pinakamahirap labanan yung antok. Amen? Yung antok, meron nga akong kilala dyan, naglalakad ng tulog, nagbubukas ng refrigerator kahit tulog. Kasi napakahirap talaga maminamal pigilin yung antok. Amen? Pero mo, tulog na, naglalakad pa. Meron ganun, maminamahal. Kaya nga, isa sa pinaka dapat mong labanan yung antok para sa ibang mga kainaan mapagtagumpayan natin. Kasi pag napagtagumpayan mo ang antok, yan po, maminamahal, ang magiging susi mo para magtagumpay ka sa ibang tukso ni Satanas. Amen? Bakit hindi napagtagumpayan ni Apostol Pedro yung kahinaan niya na galit? Dati na kasing si Apostol Pedro, dati ng hot-tempered. Magagalitin talaga yan, talagang kahinaan niya yun. Kaya nung nakatulog siya, nung hinuli na malapang nung kumuha ng itak, tinagpas yung tenga ni Malchus. Kaya sabi rito, kayo'y mga pigil. Kayo'y mga puyat, kayo'y mga pigil at mga puyat, sapagkat ang inyong kalaban na diablo ay liyong umuungal, gumagala at tumahanap ng masisilahan niya. Amen? Labanan niyong matatag sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Amen. At pagsabing praise the Lord, yan po, maminamahal. Kaya kapag yung napapaglabanan mo yung antok mo, pag tinukso ka ni Satanas sa ibang bagay, halimbawa sa pera, magtatagumpay ka kasi yung ang antok, napakahirap, ang sarap-sarap matulog na paglabanan mo. Magiging susi mo yan sa tagumpay sa ibang bagay. Yung galit, malalabanan mo yan pag nagpupuyat ka. Tignan nyo mga pastor, maminamahal,
Dati ang malapastor talagang napakatapang noon. Sabi nga ng malapastor, nung kinuha siya ng hapon, panahon ng hapon, kinuha ni malapastor. Sinuntok niya yung hapon, bata pa lang siya, 7 years old lang siya. Sinuntok niya yung hapon. Tapos nung naglalakad siya dun sa Quiapo, ang dami daw siga, kinursunada malapastor. Hinabol ng malapastor, silang mag-isa, mga mahigit 10 na mga siga, hinabol ng malapastor. Ibig sabihin, matapang ang malapastor dati, talaga napakainit ng ulo ng malapastor. Pero nung lagi siya nagpupuyat, lagi siya nananalangin, na wala na maminamahal yung kanyang madaling magalit, na wala na yung kanyang pagiging mainitin ng ulo, yung matapang, naging matapang siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil lagi siyang nag-aayuno, lagi siya nagpupuyat, lagi siya nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kasi kung saan ka mahina, doon ka atakin ng kalaban. Pag mainitin ang ulo mo, aatakihin ka talaga ni Satanas. Pag antukin ka, talagang patutulugin ka ni Satanas. Amen? Napaka importante para sa ating mga anak ng Diyos ang pagpupuyat. Sandata natin yan. Pag hindi ka nakapag-aayuno, pag nagpuyat ka, 3 days ang katumbas niyan. Amen? Ang kapangyarihan ng pagpupuyat, katumbas yan ng 3 days na pag-aayuno. Kaya nga, mas mahirap ang magpuyat kaysa mag-ayuno. Meron nga nag-aayuno ka 40 days pero tulog lang ng tulog eh. Kasi mas mahirap, mga minamahal, ang magpuyat kaysa mag-ayuno. Kaya nga ang katumbas ng pagpupuyat, katumbas yan ng 3 araw na pag-aayuno. Amen? Everybody say, praise the Lord. At ang kaululian, maminamahal, ito, maraming mga Kristiyanong ganito. Sabi rito sa Mateo 26, talatang 56 hanggang 58, following afar off. Yan ang kauli-ulian. Bakit sila nawala sa paglilingkod sa Diyos? Ang mga dating mga mananampalataya. Following afar off. Sumusunod nga pero malayo. Maraming mga Kristiyanong ganun. Sumusunod nga pero malayo. Susunod nga sa kabanalan, magsusuot nga ng bestida pero hanggang dito naman sa tuhod. Susunod nga ng pagpapahaba ng buhok pero pag nakita nilang abot na dito sa papagupitan na ng ganito kakapal. Sumusunod nga, maminamahal, dumadalo nga pero malayo. Magbibigay ng tithes, hindi sa pamantayan. Magbibigay ng tithes, imbis na 10% plus love offering, magbibigay lang love offering lang, walang tithes. Yun ang mga halimbawa na following afar off. Sumusunod nga pero ang layo naman. Ang layo sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin. Dito po sa Mateo Kapitulo 26, talatang 56 hanggang 58. Datapot nangyari ang lahat ng ito upang mga tupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Kung magkagayoy, iniwan siya ng ilan ng mga alagad at nagsitakas. At si Jesus ay dinala ng nagsihuli sa kanya sa dakilang saserdote si Caiphas, na doon nagkakapisan ang mga eskriba at matatanda. Datapot si Pedro'y sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa looban ng dakilang saserdote. At siya pumasok at nakiumpok sa mga punong kawal upang makita niya ang wakas. Amen. 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 Following afar off. Sabi rito, dapat si Pedro sumunod sa kanya sa malayo. Sa malayo. Maraming mga Kristiyano sumusunod pero malayo. Sumusunod nga sila, malayo sila sa mahal na Panginoon. Napakalayo ng damdamin nila sa Diyos. Basta mairaos lang yung pagsamba, mairaos lang ang pagpupuri, mairaos lang ang pagdalo, pero ang puso nila malayo sa Diyos. Sumusunod nga sa kabanalan, pero kung magsusuot ng mga bestida, labas naman yung tuhod. Sumusunod nga maminamahal sa, ibig sabihin ng following afar off, hindi ka 100% sumusunod. Hindi 100%, malayo. Sumusunod ka nga pero malayo ang pagsunod mo. Hindi malapit. Dapat susunod ka rin lang, lumapit ka na ng malapit sa Panginoon. Amen? Sabi rito, bago lumapit sa iyo ang Diyos, ikaw muna ang lumapit. Kailanman, hindi pwedeng ang Diyos muna ang lalapit sa iyo. Kailangan makita niya, ikaw muna ang lalapit sa Kanya. James chapter 4 verse 7 up to 8, lumapit ka sa Diyos.
at siya'y lalapit sa iyo. Basahin natin. Dito po sa James chapter 4 verse 7 up to 8. Pasakop mga kayo sa Diyos, datapat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Amen. Amen. Malayo din sa Diyos sa mga may dalawang akala. Yung double-minded. Kaya nga, maglilingkod rin lang tayo sa mga Panginoon. Lumapit na tayo, malapit na malapit. Amen? Mahirap yung sumusunod ka pero following afar off. Sumusunod ka nga, napakalayo naman ang pagsunod mo, hindi 100%. Sabi ng banal na kasulatan, ang banal ay magpapakabanal pa, ang matuwid ay magpapakamatuwid pa. Amen? Total, naglilingkod na rin lang tayo sa mga Panginoon, sumunod na tayo ng malapit. Amen? May mga Kristiyano, nagpapagamit rin lang sa mga Panginoon. Malayo pa ang kanilang kalooban sa Diyos. Kasi may mga Kristiyano, mga gumagawa pa sila ng mga paglabag. Alam nilang ang mga lalaki bawal manligaw sa babae. Ang mga lalaki, babae bawal magpaligaw. Dito ang problema natin dito yung mga matatanda na ang nagpapaligaw, ang nanliligaw. Buti pa yung mga kabataan, wala tayong problema. Ang nagiging problema natin minsan yung mga may edad na. Kumbaga sa lipas na ang panahon. Sabi nga, huwag mo kami tuturuan na, papunta ka pa lang kami, pabalik na. Yung ang problema, pabalik na kayo, pero wala naman tayong kinatandaan. Dapat matuto po tayong sumunod ng 100%, yung malapit mismo sa Diyos. Yung katulad ng pagsunod ni Juan Bautista, ni John the Beloved. Si John the Beloved, pag yan sumunod sa mala Panginoon, talagang malapit na malapit. Pag upo ng mala Panginoon, nandun na kagad si John the Beloved, nandito kagad sa dibdib ng mala Panginoon, nakagano na kagad yan. Para bang yung pusa na pag upo mo nandun na kagad. Tignan mo pag mayroon kang alagang pusa, paglapit ng lapit sa'yo, kahit ginagalis na yan, talagang ang lapit ng loob mo kasi napakalambing. Ganun si John the Beloved. Oras na nagpahinga sila, nandun katabi kagad ng mala Panginoon, tapos hihilig sa dibdib ng mala Panginoon. Tayo dapat ganun. Maglilingkod rin lang tayo sa mala Panginoon, susunod rin lang tayo sa mala Panginoon, lumapit na tayo ng malapit na malapit sa mala Panginoon. Amen? Sabi, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kapag hindi tayo lubusang sumusunod, pag tayo may nagagawa na kalooban ng Diyos, inilalayo mo ang loob mo sa Diyos. Kasi sabi ng Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan natin ang nagpapaiwalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Pag mayroon tayong nilalabag, hindi po 100% ang pagsunod natin, sumusunod nga tayo pero malayo ang pagsunod natin. Amen? Kasi mayroon pa rin tayong nilalabag na utos ng mga Panginoon. Dapat susunod rin lang tayo, sumunod na tayo ng malapit na malapit. Amen? Sumunod na tayo ng 100%. Kaya nawala si Apostol Pedro, sabi, following afar off. Sumusunod nga siya, pero napakalayo. Kaya nga nung sinabi ng mga tao ron, uy, kilala ka namin na ikaw yung kasama ni Jesus sa taga Galilea ka eh. Hindi ko yung kilala. Isinusumpa ko, hindi ko kilala yung taong yan. Biglang tumilaok ang manok. Darating ang araw, babagsak tayo bilang mananampalataya kasi sumusunod rin lang tayo pero napakalayo natin. Sabi, dalisayin nyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala, the double-minded. Kasi double-minded tayo. Naglalaban yung ating karnal at spiritual. Naglalaban yung ating makasanlibutan at makadiyos. Double-minded, yun ang mga double-minded. Sabi, dalisayin nyo yung mga puso, kayong mga makasalanan, kayong may dalawang akala. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Dalisayin nyo ang inyong mga puso. Amen? Kaya maminamahal, tandaan po natin, darating ang araw, maminamahal, ang ating pinakamamahal Panginoon ay sabi, yayanigin niya
ang ating pananampalataya. Liligligin niya. At ang sabi, ang malalabi ay yung mga naliglig. Ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Uling talata, basahin natin ang Hebrews 12:27 up to 28. Uling talata. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 12, talatang 20, 27, 28. At itong salita minsan pag pinagkakahuluganan ang pag-alis niyaong mga bagay na niyanig gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi na magagalaw ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod sa kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Amen. Sabi rito, maminamahal, at itong salita, minsan pang pinakahulugan ang pag-alis niyong bagay niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi nayanig. Balang araw yayanigin, sabi, liligligin ang ating pananampalataya at ang mamamalagi ay yung mga natira sa pagyanig. Yung hindi sila maminamal na tinag dahil pinangawakan nila ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Amen. Katandaan po natin, maminamahal, pag tayo tumalikod, hindi na muling bababa ang malapanon dito para manatili ng 40 days para tayo po'y i-follow up. Hindi na po. Mga minamahal, isang beses lang ginawa yan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, pero tayo sabi, work out your own salvation with fear and trembling. Tayo po'y tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting grace. Yung Tagalog ng grace, maminamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon bago tayo dumako sa ating mga kahilingan. Nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon kapag inaalaya natin siya ng mga papuring awitin upang mahipo ang ating mahal na Panginoon, upang ipagkaloob ang ating mga dalangin, ang ating mga pangangailangan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting Tagalog ng grace.